Nay. Bihira na mga nakalipas na nagdaan sa buhay ko na naluluhaan. Hindi ako tumayo. Ngayon lang. Kaya, una, ipapasalamat ako sa Panginoon kasi nung alaman ko yung pangyayari kay Pipin, hindi yung direct ang sinabi sa akin pa na tinawag pa niya si Aida. Sabi niya, Inang, tingnan mo nga si nanay ko, okay lang yung kanyang kalagayan. Kasi nasabi niya sa akin na, nasabi nung, tinawag yung pangyayari na isinugod sa ospital, si Efraim, direct ang itinawag sa akin yun ito. Pero after 20 minutes, tumawag si Faith kay Aida. Kaya inutusan niya, tingnan mo sa kwarto si nanay kung okay lang siya. Tapos sinabi niya yung pangyayari. Kung matatanggap niya, tapos sabi niya, ihanda mo yung kanyang gamot. Ihanda mo si Joel. Kung ano man ang mangyari, sabi niya. So, nangyari, pumunta si Aida sa kwarto ko. Sabi niya, matok siya. Hindi na. Okay ka ba dyan? Alam ko, okay. Pasok ko, sabi ko ganyan. Sabi niya, hindi na si Faye tumawag sa akin. Sabi niya, bakit daw? Sabi niya, tanggapin natin kung ano man ang pangyayari sa buhay natin, sabi niya. Sabi ko, sabihin mo na ito, sabihin mo direkta. So sinabi niya, na wala na sa akin. Ganun lang. Wala siya reaction na nakita sa akin. Kaya lang, direkta ako sa bahay mo. Yun lang natin. Tapos, nung gabi na yun, wala nung gabi na mga alas 2 o alas 3 na madaling araw na yun ang matanggap ko yung gano'n sa bahay. So, nabukasan, panay ang tawag ng anak ko, gano'n. Tinatanong niya ako ang kalagayan ko. Sabi ko, kaya ko. Sabi ko gano'n. Hinili ko sa Panginoon. Pinamili ko sa Panginoon na bigyan ako ng katatagan. Sabi ko gano'n. Kilala mo ako. Sabi ko gano'n. Pag sinabi ko, kaya ko. So, tagdaan. 18, 19, 20. Yung 19, tumawag siya. Dahil sabi ng company, kailangan mo raw magpunta sa POA dati. Ano ba nang tawag? Sa POA dati, Department of may workers yata ang pangalan niya. Pero ano po, POA. Sabi niya, kumuha ka ng letter of acceptance. Tapos ihandang yung lahat ng kakailanganin. So pumunta kami ni Aida ng POA. So dahil sa nahihirapan kami mag-commute, yung naghahatid sa akin dito na taxi na tuwing linggo, hinayod ko siya maghapon. So pagdating namin sa POA, sinabi sa akin na requirement. Yung kailangan. So, ang kailangan, birth certificate, mayroon pa ng marriage, ultimo yung death certificate ni Ronan na kailangan. So, pumunta kami ng PTC. So, yung pagpunta namin, saan doon yung kasabi namin, pinaiyak namin, sana mapadali kami. Dahil wala naman kami kilala doon. Pero pag doon sa information ka lang, nagtanong kami kung saan namin matatagpuan, kung paano namin mapapunta. Yung ganung pangyayari na namatayan kami sa Jeddah, sino ang aming malalatinggan? May taong umano sa likod namin, empleyado doon,
nanay, kasamahan namin kayo. Sama sa akin, nasa second floor. Kaya na ganon. Sabi ko sa information, sama na po kayo sa kapila, tuturo niyo. Tuturo niya sa Espiritu Santo. So, ganun pangyayari. So, pinasok kami doon sa opisina ng pagtatanungan namin. Kinakailangan namin na magpunan ng leader of acceptance na yun. So, na pasok namin, ang daming tao, ito, diretso doon sa harap ng ano, ng tao. Kami nandun sa nakapila. Rekta. May bakating paupuan. Binigay agad niya yung ano, yung kanyang pangangailangan. So, kailangan ko na ano ng ganito. Hindi ko naman siya, mabait yung batang nakaas sa ito. Sino po ba yung kailangan dito yung pinaka-relative? Siya po. Eh, si senior. Lumapit ako. Ganito na ang kailangan gawin. Sa madalit salita. Punta kami president. Sa PSC, naguguluhan sa amin yung ano, nasa bayaran na. Bakit ang dami ko? Sabi niya, kasi karaniwan, isa lang yun. Pero ang hinihingi ko, 5, 6 na kopya. Sabi ko, kailangan ko kasi dapat hinihingi sa ano, original. Kailangan ko po. Meron ko sa bank, meron sa SS, meron ko sa OWA, meron ko sa ganito. Hindi na siya kulibo. Yung pala, kaya kami tinatanong ng gano'n. Ang laki pala ng halaga nun. Hindi naman niya sinabi na gano'n pala. Kaya nung matapos yun, nagtataka ako, bakit yung ano ng kanyang, ano tawag doon? Yung sa kaha niya, tumataas ng tumaas. Sabi ko, bakit 1,000 na sabi ko sa 1,000? Naglabas agad ako ng 2,000 kasi may higit sa milyon na yun. Ay, umaandar pa. In counting. Matapos may higit 3,000. Doon pa lang ako nalang sa PSC ngayon. Balik kami. Nagtatanghagian na. Sabi ko doon sa driver, daan tayo sa makakainan natin sa so, naghanap kami. Nakapit kami sa Green Hills, pinakamaluan. So, nangyari na. Pagdating namin doon sa POA, pinano agad kami. Pinagpasok agad kami sa loob. So, initiative kami doon. So, binigay nila lahat sa akin pangkailangan. Pinapirma ako. Tapos, tinanong niya kung sino yung may email sa akin. Hindi ko matanda ka kung sabihin ko. Sabi niya, ano mo si Vic? Hindi ko rin mananong ka. So, tinawagan ko, mabuti ka mo. Yung oras na yun, papasok ka lang si Vic. Kasi bago gising siya, papasok ka lang sa trabaho. Ni-send na agad niya yung pinili ko. Padali, nangyari sa kanya. Tapos, kay-friend na kaagad. Ano. That's what, pinadala ka agad yung POA sa UWA. Nandun pa kami sa POA, natanggap ko na yung mensahe ng UWA na naisend na kaagad sa Jeddah, sa consulate. So, gano'n ang nangyayari. So, natapos yung aming paglakad na yun, hintay kami. So, sa usapan doon, si Pete lang na nakakaalam. Sabi nila, okay na, sa ganyan-ganyan. 1 week na binigay. Sabi nila, bigyan po ninyo ako ng tamang oras, tamang day. Kasi po, maglilib po ako sa trabaho. Hanggang sa dumating na nga yung paikot-ikot sila, maraming ginagawa. Hanggang sa dumating na sige po, sagot ng supervisor ni FIM. Bigyan po ninyo kami ng 3 to 4 days para isakay namin sa FIM. So, pagbigay ng 3 to 4 days na yun, nag-file siya agad ng kanyang pag-release kasi nakapagsabi naman siya ng advance na nag-book siya ng ticket niya. Yung ticket niya, papunta sa Pilipinas, at laging available. Kasi yung sa company nila sa hospital. Nag-book siya papuntang Jeddah.
Pumunta siya ng yung last day ng October. Last na Beatrice yung siguro, November 1 yun. Nag-book siya ng papuntang Jeddah, alas 3 siya, umalis ng Jeddah. Kinuha lang niya yung importanteng gamit ng kapatid niya. Yung mga, alam niyo naman, ang bisyo ni Efraim, yung mga gadget. Kinuha niya, tapos kinuha niya yung backbook, kinuha niya yung meeting niya. Kasi kung umuli siya, kinuha niya sa akin yun. Dati sa loob ng ilang taon na nang ako ang may hawak. Yung kanyang backbook ng ID. So mabuti ka yung company, yung mamatay sa Efraim, ipinasaran niya yung accommodation ni Efraim. So, nakuha lang yung pangailangan ng isang uli ni Faith. Pinabukasan ng alas 6 ng umaga, flight na ni Faith, pabalik ng Riyadh. Alas 6 na ados, ganun. So, yung sundo ni Makaman, ni Dencio, sa airport, umuwi lang ng subject sa Pakita, sa bahay nila, kaya ng Uber. Diretso na siya sa International Airport, pabat pa kung gano'n dito sa ano. Kasi, apat na araw sinabi sa kanya kailangan nandito sa Pilipinas, nag-aalala. Alam mo siya, dahil nakita ko, may pasok si Aida, para hindi mabala. So, nung nandito, dumating na siya. Nagtanong siya, pinalunisan. Paano tawag siya sa tatay niya? Mahirap kausapin ng tatay niya. Basta maraming dahilan, maraming pero ginagawa naman yung kanyang dapat gawin. Punta dito, punta doon. Kaya lang, mahirap maintindihan, pagkaintindihan sila magawa. So, ang kinakausap niya, sabi niya mahirap po kasi mahirap po mag-community dahil hindi siya fluent sa Arabic. Ang fluent ay yung the girl. Alam niyo yun, ibig sabihin ko. Tapos, so, yun ang nakikipag-communicate ko sa mga Arabo. So, ang ginawa niya ni Faith, kinontak na niya mismo yung company. So, yung last na ano nga, bago ano nito, ano po ba yung dahilan bakit nadidelay ang dating ng kuya. Sinabi ng supervisor na kasi gusto namin i-process yung namin gusto yung lahat ng papilis kailangan translate sa English. Wala doon sa hospital, lahat ng papilis sa hospital galing sa consulate tapos yung galing sa opisina. Arabic kasi. So, ibig sabihin, isipin natin sa dami, mahirap, matagal din nga. Pero, sinabi niya, gusto namin, bago umalis sa Efraim, dala niya lahat. So, ultimo yung benefits niya, nasikaso ng supervisor na walang maiiwan kasi walang, kahit na may tatanggap na gusto namin, alam mo na makakarating sa inyo, parang mayroong magamit sa Efraim. So, ganun ang pangyayari lang. Kaya, pagod na pagod yung anak ko. Ang sabi nga ng anak ko, nagluluhan kami. Pag nanay ko, hindi mo ako pinasalamanan. May issue tayo mag-ina. Sabi ko, bakit gagawa ko yung eksina? Sabi ko, gano'n. Nagluluhan kami. Kaya, yung anak ko, hindi ko masisi. Ganun ka kalaki ang katawan nun, pero sumusubo. Pagdating sa bahay, bagsak sa kama yun. Kaya, yung paghihintay namin, lahat naman asikaso yung St. Peter niya, sa totoo lang, kanya yun. Pero ang sinabi niya, ang pinasasabi sa iba, parang wala naman dito ismayan na makakarating sa tatay niya. Ang pinasasabi niya, hindi kanya. Hiniram niya sa kaibigan niya. Binayaran niya ng buo. Sa totoo lang, kay Faith yun, yung St. Peter na yun, pagdating niya, ano na lang naman, half na lang ang babayaran niya kasi last year niya kinuha yun. So
So yung pangyari ganun, bayad na yun, nasikaso nila, kasama ng ino niya, pumunta sa dito sa ano, sa crematory, sa Columbario. Doon, nalaman niya kung kano lahat ang babayaran niya. So, hindi pa dumarating si FM. Hintay dito. Sabi niya, nagating ko siya ng Lois. Nung Lois na anak. Tapos na ano na bili na naman. Martis po. Sabi ni Kate, kailan po ba talaga totoo, sabi sa supervisor. Mamaya ipag-apply na siya, sabi niya, ng Martis. So, bukas po nandito siya. Oo, nandiyan na siya. So, nung Merkulis na i-claim ko na siya, i-claim namin siya, kasama siya, ay kasama siya, sabi tatlo kami. Kasi ako ang secretary. Sinama namin kasi face value ang ginagamit natin. Yun ang gagamitin namin, face value. Kasi pwede yan. Pagdating namin doon, ang aga namin, alas 8 pa lang, nandun na kami. Tapos sabi ng ang aga na bumili namin. Kasi maraming gagawin, diba sabi na. May lumapit sa aming taga-uwa. Sabi niya, nanay, huwag ka mag-ano, mag-alala. Tulungan mo kita. Tinulungan nila natin sa akin. Mamaya pang oras sa akin, bumalik kayo dito ng alas 2, alauna, tatawagan kita, sabi niya, tatawagan kita ng alas 2 para makarating kayo dito. Sumuwi kami. Balik namin, tinutuon naman yung taga-uwa. Sabi niya, sino ba ang pwede sumama sa inyo? Sabi niya, sino ang sinigura? Sabi niya, ito po, nakasay magano, nanay. Sabi ko, pinisama si Ayla. Hindi po, ikaw lang, sabi niya. So, ibig sabihin, ako lang ang punta kami ng terminal 3, ang taas-taas ng hagdan, ilang beses, ilang palapa, gano'n, ang inakit namin. Ang bilis pa lumakad yung taga-uwa. Pag nalayo ang akot namin, hinihintay niya ako. Pag umakit na kami ng hagdan, siyempre mabagal ako magano. Ang bilis niya makarating ko sa tuktok. Maghihintay siya, pagdating ko sa huling baita, maawatin niya gamay ko. Sabi niya, kaya pa ba, nanay? Oo, sabi ko, gano'n. Ganun ang pangyayari. Terminal 3, Terminal 1, inikutan na, paghanugan. Tapos, naayos yung dalawang terminal. Doon kami sa Fairbanks. Doon sa pinag-iklima namin, meron akong pamangkin na nagtatrabaho pala doon, na gumagawa ng certification. Kung kilala ninyo si Jimmy na nagtrabaho dito, yung anak niya na nagtatrabaho. So, isang bagay rin na napadali yung pagkuha. Pag-akit namin siya sa ano, walang sinisino yung uwi. Ang dami nakapila. Pag-akit namin, diretso siya doon sa ano. Salita, sa haba ng oras na mula alauna, kinakailangan makuha namin bago mag-sarang sila, bago magkalasin ko. Nung ano na, nung huli ng pag-ifirmahan niya, sabi niya, tapos na, nanay, okay na ba? Kung iba, naglakad niya, nanay, yung 5,000 mo. Siguro maliwanag yun. Wala akong 5,000. Meron ako 1,000 sin. Sabi ko gano'n. Natawa siya, hindi ko, nabigyan ko. So, pag nangyari gano'n, nakuha namin siya, alas 5. Tapos, dinala na namin siya. Kinuha na ng silpid niya, nakaabang na siya. Para, kaya yun ang nangyari sa pag-ano namin. Maraming pasikot-sikot na pag-ano sa bago makauwi. Si Bigin. Meron lang sabi, yung partido ng tatay niya, bakit daw may isipan? Sabi ni Tulin, ay sabi ni Elaine, ang tagal na, wala naman kami hinihintay. At saka pagkakapagod ng si Kuya, yung sinabi doon sa, di ba may kapatid siya doon, nandoon, nalabihan ng gano'n. So yun ang pangyayari ng pag-amin. Kaya nagpapasalamat ako kay Pakita sa lahat ng kanyang ginawa sa buhay niya. Sabi niya, Kuya, okay na ba? Okay ka na ba dyan? Nakita mo yung ginawa ko. Kaya yung lahat ng
niya, yung pagod niya, yung bulsa niya. Pati yung asawa niya, kaya nagpapasalamat ako kay Dencio. Kaya naintindihan niya, sige, gagawin pangyayari na hindi na kailangan siya sumama para siya mag-intindi sa anak niya. Sa lahat ng ginawa ng anak ko, yun ang aking na kailangan na naging matatag din naman yung anak ko sa pangyayari nito. Kaya isa pa pinasasalamatan ko ay yung mga kamag-anak ko. Lalo na si Kuya Mahal at si Ate Rose, si Ate Jo, si Kuya Ford, at si Ate Freddy. Yung ibang mga kamag-anak ko, mga anak-anak nila, salamat sa kanila, pinasasalamatan ko sila. At higit sa lahat, ang Panginoon pinasasalamatan ko kayo yung aking pamilya dito, kayo yung aking pamilya dito, na nandiyan lahat lagi, sumusuporta sa akin, nananalangin sa akin, magbigay sa akin ng, alam mo, sabi nga ninyo, matanda ka naman, kailangan magtitiro ka sa mga gawain mo sa simbahan, gano'n. Kaya salamat na marami. Again, sa lahat ng tuloy sa panalangin. Again, higit sa lahat sa ating pastor. Maraming salamat, Pastor, sa ginugol mong panalangin. Simula at hanggang ngayon sa pangyari at maging sa tako pa rin hanggang buhay tayo, hanggang buhay ka, Pastor. Alam ko na nag-pray mo. Amen.